Yo, another day, another tattoo session. Ang project natin for today ay isang demon tattoo. Pero bago yun, hindi natin makakalimutan na i-shoutout si Ink Positive para sa stencil primer namin. Naghanap ka ba ng stencil na kapit? Kay Ink Positive ka na lumapit. Din dati, nauna ako sa paggawa ng ghost line. Para ma-make sure ko lang na hindi ako mabuburahan ng stencil habang nagpupunas ako. Sa paggawa ng piyesang ganito talagang nakaka-challenge. Tulad ng mga demon na ganito. Para magawa mo sila ng maayos, kailangan mo talagang gumawa ng maraming details. Pero ganun pa man, masaya silang gawin. Dahil habang humihirap yung ginagawa mo, dun ka matututo. Kailanganin mo lang talaga ng mahabang pasensya. Sa piyesang to, gumamit ako ng 23RM at 15RM. Sa paggawa ko naman ng linya, gumamit ako ng 3RL at saka 11RL. Yung 11RL, ginagamit ko lang yun para gumawa ng details. Yung 3RL naman, ginamit ko lang yun sa paggawa ng ghost line. At saka sa mga ibang details. Sabi ng bossing natin, bata pa lang daw siya, mahilig na talaga siya sa mga nakakatakot. Tulad ng mga dark image. O mga pelikula nakakatindig balahibo. Sabi ko nga sa kanya na ganun din ako dati. Kahit naman ngayon, dahil nagsimula ako nagtattoo, puro mga bungo ginagawa ko. Na kahit walang copy, kaya akong i-drawing. Kaya naman nung sinabi ng bossing natin na gusto niya yung dark image, grabe natuwa ako. Kasi isa yun sa mga paborito ko talagang gawin. Lalo na nung nagsisimula ako. Sa totoo lang, nagpunta lang sila para mag-inquire. Siyempre, magtanong ng presyo. Dahil ang kliyente natin ay kapatid siya ng tinatuan natin before. Kung naalala yung zombie na ginawa ko, kapatid siya neto. Pareho silang mahilig sa ganitong pyesa. Kaya naman nung nakita yung tatong ginawa ko, hindi na siya magkaugaga, magpatattoo sa atin. Kaya naman ang kapatid niya ay tinulungan siya agad. Masabi pa nga yung kapatid niya, ba't hindi mo papagawa ngayon? Dahil nandito na rin tayo. Hindi nga kapag biglaan ay natutuloy. At minsan ng mga pinlano, sila pa yung nauudlot. Dito sa part na to, dito nasaktan yung bossing natin. Pero syempre, expected ko na yon. Dahil masakit talaga dito sa 2PN na to. Mapapansin nyo dito, talaga lumagpas sa forearm tong design na ginawa namin. Talaga linakihan ko yung design. Dahil tulad na sinabi ko dati, gusto kong makuha talaga na kahit malayo pa lang yung kliyente natin, ay makikita na yung tattoo niya. Kumbaga, hindi mo kailangan lumapit para makita mo ng malinaw yung tattoo niya. Dito, nagpuputi na tayo. So, sinyalis na to sa nalalapit na pagtatapos. Kaya wag na natin patagalin at magtattoo reveal na tayo. Ito ang masterpiece na nagawa namin ni Bossing. Check nyo dito kung gaano kaangas yung nagawa namin. At gaano din ka-details to. Pansinin nyo yung sizing na ginawa namin. Ito yung sinasabi ko kanina. Kahit malayo pa lang yung titingin, ay mapapansin nyo na agad yung tattoo mo. Sobrang angas talaga ng tattoo ng Bossing natin. Kaya sobrang excited na siya na mabuo yung full sleeve niya. Kaya napansin nyo ba, na kahit details yung ginawa natin ay smooth shading pa din. Sa piyesang to, gumugol kami ng 3.5 oras para matapos to. Pero Bossing, tignan mo naman yung nagawa namin sa loob ng 3.5 oras. Sobrang laki na nung natapos namin. Mas lang na alam mo yung ginagawa mo, talagang bibilis kang magtattoo. Kaya naman Bossing, kung nagpaplano ka magpatattoo, mag-message ka na sa Lubao. Ito yung mga Bossing natin. Napapansin nyo dito, nakaharap na yung Bossing natin pero kita pa rin yung tattoo niya. At ito naman yung Bossing natin na may zombie. Maraming salamat sa pagsabay mo sa tattoo session ko for today.